Hello? Hello. Hi, magandang morning. Good morning, good morning. Magandang umaga din po. Magandang umaga. Parang lungkot mo naman. Magandang umaga po. Good morning. What's your name? Trina na lang po. Trina. Okay. Palakpakan natin. Napag-isipan mga kaibigan. Minsan kasi kung ano-ano na lang para at least napag-isipan Trina. No? Bibihira. Anyways, ilan taon ka na ma'am? 27 po. 27. Nakakatuwa naman itong mga 20s na tumatawag sa atin. Mga kaedad ko lang. Oo. Sa susunod, senior na lang. Wow, Sa susunod, ano pa kayang... Pwede naman senior. Asan ka ngayon, Trina? Nasa labas po. Hindi, anong lugar? Quezon City. QC din. Okay. Po. Ito bang pag-uusapan natin ay problema mo o problema ng ibang tao? Problema ko naman po. Okay. Oo. Kasi yung unang caller kanina, problema ng ate niya eh. So, nakakaya pag ganun. Dapat problema mo mismo. Anyways, si Trina. Anong ginagawa mo sa buhay, Trina? Negosyante po. Negosyante ka. Nako. Uso na ngayon yung mga yan, no? Mga young achievers, no? Anong negosyo mo, Trina? Maliit lang po na negosyo. Gaya ng? Iba't iba po kasi. Ano ba yan? Product? Service provider? Construction po. Nagko-contractor ka. Opo. Oo. Pero hindi naman po yung illegal. Hindi naman yung... Maliit lang po. Maliit lang. Hindi siya yung... Defensive na mga tao ngayon Mahirap na kasi. Baka kumbaga madamay ako sa hindi dapat na mga kondo-kondo, mga ganon. Hindi naman po. Wala ka pa lang doon? Po na bahay. Wala pa. Soon po. So, wala ka pang triple A accreditation? Wala naman po. Halimbawa, kasi alam mo naman yung mga kontraktor, nag-umpisa yan sa maliliit na project, di ba? Yung mga nagnakaw. Ikaw ba, balang araw, magnanakaw ka din ng flood control budget ng gobyerno? Hindi naman... Yan din ang sabi ng mga yun ha? Yan diba? din yun Sasabihin natin hindi naman natin alam kung... Hindi, mangangako ka na sa akin ngayon. Siyempre naman, di ba? Oo, tama. Alam mo... Kawawa naman ng Pilipinas kung totoo. Diba? Totoo yan. No, we've lost our way. Nakakalungkot. Sa totoo lang. Nakakalungkot, di ba? Tag-ulan na ngayon, maaalala natin yung mga nawalang pera. Actually, ang apektado nga talaga din dyan. Ang pinaka-apektado din, hindi lang mahirap, middle class din kung tutuusin. Nako, alam ko naman yan. Siyempre, ako nabibilang ko sa middle class. Di ba? Alam mo, hindi ko alam kung totoo ito, pero may narinig akong study na mas madalas kapos ang middle class kaysa yung mas nasa ilalim natin. Kasi tayo yung mas maraming obligasyon. Di ba? Tayo yung mas maraming binabayarang wifi, kuryente, kotse, bahay, tubig. Di ba? Ewan ko ba? Anyways, sige. Si Trina, 27. May asawa ka na, Trina? Live-in partner po. Live-in partner. So ano kayo, tulong kayo dyan sa sa negosyo na yan? Hindi po. So sariling galaw mo yan? Yeah, opo. Nice. Anong course mo ng college? Psychology. Ang lapit Hindi. Nakakatuwa ka. Paano mo naisipan mag-contractor? Kasi unang-una, hindi naman sa gender bias ako, pero di ba, babae ka, hindi ka naman architect or engineer. Ang hirap maisip na, gusto ko maging contractor. Ano influence mo? Brother. Ano na? Brother po. Naturuan ka. That's good. So naka-pick up. At saka hindi naman po yung sobrang laki kaya masasabi naman na Pero dyan nag-uumpisa yan. Talaga siya. Dyan nag-uumpisa yan. Pero hindi po yun yung main business. Ano pa business mo? Restaurant po. May restaurant ka din. Opo. Anong klaseng restaurant? Pipitsugin lang po. Pero ano ka ba? Sakto lang. Ano yan sometimes it's not the keep, no? Not the money that you're earning, it's the experience. Totoo. Talaga. So, naka-pick up truck ka na ba? Opo. Hindi. Kotse na mga contractor di ba? Lagayan ng mga gamit. Kailangan. Kasi pag negosyo. Di ba? Tsaka panghakot. Panghakot yan Well, anyways.
Good luck po sa negosyo, ma'am, ha? L3 na lang. Oo. L3. Good luck sa negosyo at sana Thank you. sana yumaman ka pa balang araw nagkasalubong tayo pagkapos ako Amen. umautangan Tama. naman Oo. kita. Anyways, Sabay takbon. bakit tayo magkausap ngayon? Hingi lang ng advice. Okay. Bali Chinese kasi ako. So, Okay. uso sa amin ng fixed marriage. Uso sa inyo ang fixed marriage. Oo. Actually, hindi naman na masyadong uso, pero syempre yun yung gusto ng family. Okay. So, ngayon, may live-in partner ako. 7 years na kami. Okay. Tapos, parang, hindi siya masyado gusto ng mga kapatid ng mother ko. Tsaka Okay. father. Pero, Bakit hindi siya parang ang gusto? hirap kasi Wait lang. Bakit hindi siya gusto? I wanna kumbaga, understand. may paniniwala kasi sila na pag hindi in-check. Parang ganun. So medyo purist kayo doon sa part na yun. Oo. Tsaka, doon din ako nagdadalawang isip kasi syempre ako, nasanay na kayod lang ng kayod, gano'n. Tapos yung, ewan ko kung tama pa ba na sabihin na provider ba dapat ang lalaki? Ganun pa din ba hanggang ngayon? Hindi ko din kasi alam eh. Well, that does not change at all, di ba? I mean, I think it's a fair expectation from guys. Di ba? Even biblically nakalagay yan. That man, ang lalaki ang taga-sinop, ang lalaki ang taga-pawis, ang babae ang taga-sinop. Di ba? But that does not exclude women from earning their own keep. Okay. Kaso yun nga, ang naging parang problema is, meron naman siyang negosyo ng kanya, pero hindi pala sa kanya, family business. Tapos, doon siya nagtatrabaho, tapos sinasahuran lang siya. Okay. Tapos syempre, gusto ko na din magsimula, mag-settle down, ganyan. Ngayon, ang... Gaano katagal na kayo magjowa? 7 years. 7 na live-in. matagal na rin. Okay. So, parang, yun, actually gusto niya na nga kaming ikasal ng March next year. Pero sabi niya sa akin kung okay lang daw na civil wedding. Okay. So, syempre ako naman, sobrang excited niya kaming sinabi sa akin. So, ayokong humindi. So, nakikinig lang ako sa rant niya. How long na kayo magka-live-in? 7 years din po. So mula umpisa nag-live-in na kayo. Opo. Okay. Tapos, Kailan niya sinabi na parang gusto niya ng pakasal? When? 3 months ago lang po. I-describe mo nga sa akin, where were you? I mean, did he prepare to say those words to you? Wala pong ganun. Actually, parang pinag-usapan lang ganun. It was almost in passing, parang ganun. Parang pinag-usapan lang literal na mahal, gusto mo ikasal na tayo pero ang kaya ko lang ibigay is civil wedding. Okay, that's an honest inquiry, no? So, syempre, nakita ko sobrang excited niya. Ayoko naman maging So, nakikinig lang ako. Pero syempre, ako kasi, andun pa din yung feeling na syempre kahit papaano gusto mo pa din ng, yung kumbaga yung kasal na gusto mo. Pero ang tanong, kaya ba niya ibigay yun sa capability na meron siya ngayon? Hindi. So he is operating within the means na meron siya. Pero hindi ba kasi dapat na isipin mo muna kung kaya ba? Sa hirap na ng, So, 'di ba? ibabalik ko sa Kumbaga ibabalik ko sa yung tanong na yan. So hindi ba dapat hindi ka nakipag-live-in kung inaasahan mo na meron ka palang expectation na ganyan? Ayun na nga eh. Di ba? I mean, it goes both ways eh. Di ba? I mean, nakipag-live-in ka na eh. In the past 7 years, you know exactly what kind and what amount of resources your live-in partner meron siya. I mean, it puts you in a position where you are not supposed to ask for more than what you know na meron siya kasi alam mo. Paano kung ngayon mo lang na-realize eh? Parang nung una kasi okay pa eh. Parang ready ka na mag-settle down sa ganun. Tapos parang nakikita mo yung nasa family mo na pagkakain kayo sa labas, di ba?
Parang kumbaga ang sarap naman na yung partner mo sana yung aako ng bill since ikaw lang yung nag-iisang babae sa pamilya niyo. Mm. Yung mga ganong bagay. Mm. Pag lumalabas kasi kami more on yung mga kapatid ko yung naglalabas. Mm. So ganito let's follow your logic sa part na yan. These are the parameters that you practically undermined when 7 years ago you decided na magsama kayo. Tama? Kasi ang buong katotohanan ng relasyon, Trina, ikaw ang magsiset ng parameter bago kayo magsama. At nung umuo ka na magsama kayong dalawa sa kung ano lang ang meron siya, that was you practically saying yes to whatever he can offer. Nakipag-live-in ka na eh. Ang problema nga kasi dyan, Papa Jack, parang gusto ko na din kasi umuwi sa China. Since, Hoy, saan kayo sa China? Ano po? Saan kayo sa China? Diyan lang at baka magkaltaan. Oh, hindi. Kung sino. Ang ganda kasi sa China eh. Nakapunta na kami sa Chongqing, Zhangjiajie, sa Wulong. Oo. Lakad-lakad. Feeling ko hulaan kita, Guangzhou. Basta, Papa Jack. O kaya Xiamen. Doon lang may SM dalawa eh. Okay. Tapos, wait lang, Papa Jack, humihingi nga ako ng advice. Parang nahulaan ko. Si Papa Jack. Tapos, pakinig ka muna, Papa Jack, please. Yes, sige. Tapos, syempre, gusto ko munang umuwi sa amin. Oo. Kasi, syempre, andun yung ibang negosyo, ganyan. Paanong uuwi? Gusto niya sana na magkasama muna kami, parang hiniling niya yun sa akin. Tapos yung ibang negosyo ko din, medyo malayo. So, kunyari ngayon, napapagod ako kasi ang layo ng inuuwian namin ngayon. Okay, let's be honest sa sarili natin, okay? Okay. This is what I think is happening right now. And I want you to be honest with me. I want you to be candid with me. Okay lang? Okay. I think that if at any point at all you can undo the fact na nakipag-live-in ka for 7 years, you're going to undo it. Not to say na hindi ka masaya. I'm sure you were happy for 7 years. But I think, kasi ganito, listening to you, maliwanag na marami kang regrets, not in a bad way, but maybe in a fair way to you, na marami kang bagay that you can do with the life that you have. You can still achieve. And yet, yung relationship na nauohan mo 7 years ago up until today is getting in the way. Ganun na nga. Exactly. So, number one, what I'm not hearing sa ating conversation is your accountability that you are a part of this decision. Parang natatakot kasi kung masaktan siya. Well, Every time kasi na nag-open siya, sobrang saya niya. Okay, wait, ganito, I think you found a guy who, okay, and I'm going to mean this, hindi para i-manipulate yung utak mo, but maybe your boyfriend, kasi alam mo, lalaki mahina magsabi ng nararamdaman. Hindi kami intricate when it comes to, kumbaga, sabihin in actuality yung eksakto nararamdaman namin. Because men are mostly doers than talkers. Okay. I think you have found a guy who is so willing to spend a lifetime with you, but is yet to figure out where is he going to get the resources to provide that lifetime for you. Okay? Siguro hindi pa niya nakikita kung saan niya kukunin. Pero ang gusto lang niya, kasama ka. Now, I heard you when you said, ang saya-saya kasi niya pag pinag-uusapan yun. Alam mo, Trina, there's a lot to unpack when you said that. No? Number one, you are not actually on board every time sinasabi niya yung papakasal tayo, sa civil lang. Hindi ka on board Hindi mo lang siya gustong saktan kaya hindi ka sumasagot. Tama, mali? Tama po. You're just too careful. Maybe you love the guy, but you are no longer in congruence with
the trajectory of where this is heading to. And it's okay to be honest sa kanya. I mean, if it's no longer in you to go home, kasi I don't believe naman nakikipaghiwalay ka. If anything, you are just trying okay, ulitin ko. Let me rephrase that now. I do not believe gusto mo makipaghiwalay. If anything, you are just at the very least gusto mong ma-reevaluate yung relasyon nyo kung nasaan na. Because yes, to naman, after 7 years, you are going to pause a little bit and, diba, reassess na, teka lang muna. Is this still the life that I want to have for myself? Have I achieved already the things that I want for myself before I completely give into what he wants? Kasi he's already started talking about marriage. Na hindi naman malayo kasi magka-live-in kayo eh. I think mahal ka ng lalaking ito. But, Mahal naman po. yes, I believe that, no? Actually, yung nga yung problema mo eh. Kasi mahal ka niya at hindi mo gusto yung, hindi naman sa hindi gusto siguro, but what he can offer alongside that love is no longer something that excites you. Okay. What is that specific question you wanted to ask of me? Yes, Papa Jack. Actually, humihingilag naman talaga ako ng, kumbaga, alam ko naman na din talaga yung sagot eh. Nahirapan lang din ako intindihin kung ano bang tamang sabihin. Ganun. Ano ang Paano sagot ba na alam mo? sasabihin? I wanna hear it out. Kumbaga sa setup namin, actually sa nakikita ko naman kasi talaga, kumbaga parang pag piliin ko din sarili ko, kumbaga alam ko naman na talaga na, paano ba i-explain, Papa Jack? Come on. Alam ko din naman na mahal ko siya, Papa Jack. Mahal niya ako. Pero yun nga, para sa akin kasi hindi din talaga sapat yung pagmamahal. So, pwede mag-explore muna. Gano'n. Pero hindi naman in a different way na mag-explore. Pero, parang mag-part ways pero hindi maghihiwalay. Parang ganun ba, Yes, Papa that's Jack? exactly Tama what I ba? told you. But let me Opo. quote you up with what you said. Hindi sapat ang pagmamahal. Tama? Opo. Okay. You said this. Tama mali? Tama po. Okay. But you have to remember, that's arguable. Kasi 7 years ago, you are in a different position. Without considering all the logistics of living together, sa utak mo nun, sapat ang pagmamahal. Kaya ka nakipag-live-in eh. Mm. Tama ba? Opo. So somewhere along the way, something's changed. Siguro, You still love him. Oo naman, Papa Jack. Okay. Do you still love him enough to be with him? Parang Or mas you, magandang wait lang. sabihin na I mas want you, mahal ko sarili ko, Papa Jack. Ganun. okay, I want you to answer me. Do you still love him enough to to imagine a life with him, or do you love him but no longer enough to risk what life could offer to you? Ang hirap kasi, Papa Jack, mag-risk, di ba? I think you're playing safe now. In so many words, you're telling me you've fallen out of love. But you don't want to lose the guy. You're telling me that in so many words, but that's basically what you're telling me. You're telling me that you've fallen out of love sa kanya, and yet, you don't want to lose him. Si Papa Jack, nakikita ko naman siya eh. Sa totoo lang, nakikita ko naman siya. Pero wag muna. Kumbaga, kung kailan kaya na. Okay. So you wanna move out. That's basically it eh.
Oo, yun na Papa Jack, Then move out. Hirap. You might lose him in the process. Yun na nga, In actuality, yeah, you might probably lose him in the process. Actually, yun din siguro Papa Jack yung rason kung bakit di ako umaalis kahit nakakapagod magpabalik-balik. We have to make, we have to come up with very specific actions tonight. Because you have to make some decisions in the coming days. Look, let's try to answer several questions. Ready? Okay po. Is this unfair to him? Ano po? Okay. Ang tanong ay, is this unfair to him? So nakikita ko parang oo. It's not. It will hurt him, but this is actually fair. Di kasi Papa Jack talagang nagbi-build na talaga siya eh. Yeah. Kumbaga nakikita ko yung pursige niya. There ganun. you go. It will be unfair if you keep on being around him and yet half-hearted ka, and then you allow him to still build continuously and then leave him one day. Then that will be unfair. But if today, na-realize mo kasi walang pwedeng magturo ng nararamdaman mo. Maybe in the past 6.5 years before hitting the 7th year, you were perfectly happy around him. Maybe you never doubted, di ba, what kind of future he can provide kasi he never mentioned marrying you. Now na na-mention na niya, you are forced to, di ba? You are forced to come up with a reaction. Mm-mm. So him wanting to marry you in civil ceremony triggered you to reevaluate what you guys had in the past 7 years. So kung ngayon ka aalis, hindi pa siya unfair. Fair yun sa kanya kasi magiging honest ka sa kanya. It's just a mere reaction sa plano niya. But if you allow him to continuously build, and as he build, he will include you, saka mo siya iiwan, then that will be unfair. Look, hindi ako naniniwalang nakikipaghiwalay ka. Tama ako doon, tama? Opo. But you just want to see, or you just want to learn ano pa kaya ang meron sa buhay other than being a partner to him. So I want to know before I say yes to marrying him, I want to know what life could be. Kasi 20 lang ako nung nag-live-in kami. Tama mali? Yun na nga. Exactly. And you are not wrong. Kasi isa lang naman ang buhay mo eh. You're not wrong. So tell him. Go and tell him. I think you owe that to him. You owe that to him. To be honest sa kanya. Sakit nun, no, Papa Jack. Ang alin? Pag yun, sasabihin ko, feeling ko mawapakan yung ego. Hindi ko alam kung... There's no other way. Ano nga yung kanta? There's no easy way to break somebody's heart. I-play mo yon habang sinasabi mo. But then again, let me tell you this. I want to reiterate this now. I told you this kanina, no? I think you found a guy who is so willing to spend a lifetime with you. He is just yet to figure out how he'll provide that lifetime for you. Isa lang ang alam niya. Mahal ka niya, gusto ka niya kasama.
So paano, Papa Jack? Antayin ko, gano'n? No, this has nothing to do with him. It has everything to do with you. I'm just telling you because maybe he's not, Paano pagsisihan ko pala sa huli, that's gano'n? part of life. You win some, you lose some. Biglang, Yan ang buhay. You cannot be that selfish. Hindi ka pwede maging selfish sa part na yan. Yan ang buhay. Sometimes, you win. Sometimes you... No, you learn. Wala naman third party to, di ba? wala po. Mm-hmm. Then good. Wala naman pong third party. Mm-hmm. Yun lang talaga. Kumbaga, kung magsisettle ka ba o ewan. But you owe this to him. You're going Ano, to... sabi niya, sasama siya sa akin. Ganito yan, ano? Then you found a guy who's willing to give up all that he has just to be with you. So ako yung magiging provider, ganun. I have a question for you, Trina. Ano? Is this everything about money, our conversation? Hindi ko nga alam, Papa Jack eh. Because hindi... Andun kasi talaga yung inggit eh. Ganito ha. Hindi namin, babae ka, Trina, ano? At ito ay pribilehyo ng isang babae. Hindi namin kayang ituro sa'yo ang basihan mo kung paano pipiliin ang magiging jowa mo. The world cannot tell you you're wrong. Kung ang inihiling mo na maging kapareha sa buhay ay milyonaryo at yan ang gusto mo, walang magagawa ang mundo. Kasi basihan mo yan eh. That is your own choosing. The world will be wrong to tell you who you're going to choose kung yan ang gusto mo. Papa Jack, ang hirap din kasi na, kumbaga, yung tingin sa kanya ng pamilya ko, pag tinuloy ko, ganun. Tapos hinayaan kong sumama siya sa akin. Ayoko din na maapak-apakan siya. So, with you telling me that, maliwanag na gusto mo talagang you wanna be physically separated from him. That's exactly what you want. Let's be honest. Kung ang direksyon ng inyong relasyon is maging magkasama kayo at magtutulungan kayo, there is a gazillion ways to do that. Mm-hmm. Tama, mali? Tama. Exactly. Pero kahit anong sabihin ko sa'yo o ng mundo sa'yo, if in your heart, you want to try life on your own and physically separated from him, hahanap at hahanap ka ng justification dyan. Mm-hmm. And that's exactly what you want. Look, ganito Trina, you are not wrong. Maybe the world listening to you right now will say, mukha siyang pera. No! Pribilehyo mo to bilang babae. Kung ang pinipili mo ay lalaking mayaman at yan ang gusto mo, walang pwedeng magsabi sa'yo na mali ka. Kasi that's your birthright mo yan eh. Yung mga ipokrita nagsasabi dito na pera lang gusto mo. Kung yan ang gusto niya, wala kayong pakialam. Yan ang gusto niya. Ano yung parameter mo yan? Di ba? Kung one day gusto ko na lalaking dalawa, di ba? Walang paa. Ay, pakialam namin kung gusto mo yan. But, may but kasi yan eh. But since you have spent the last 7 years with the guy you love and the guy who loves you in return, you owe it to him to be honest. You owe it to him to be honest. Sabihin mo sa kanya yung totoo. But this is completely your choice, not even your family's. I'm sorry. I know traditionally, sa inyo, may sayang magulang, tama?
But maybe I'm the wrong guy that you called. But I will tell you bluntly, this is just exclusively your choice. May ipipilit mo ang gusto mo kung gusto mo talaga dahil choice mo to eh. May negosyo ka sa China? Ano po? Meron kang business sa China? Family business po. So gusto mong doon Kumbaga nag-work din po kasi ako. Pero online. Well, wala eh. Choice mo yan eh. You don't owe the world an explanation. Just to him. Kailangan lang magsabi ka sa kanya. The reality of life is people change. Di ba? But this is off tangent. Okay? This is off tangent sa kwentuhan natin. This is not part of what you're asking from me, but I'll tell you anyway. Okay lang? Thank you. Ano po yun? Alam mo, Trina, hindi ito yung unang pagkakataon na, I'll be honest with you ha, hindi ito yung unang pagkakataon na may nakausap ako na, babae ito ha, na bore sila sa relasyon na meron sila kasi sobrang predictable nung guy. And partly this is what's happening to you. There's nothing more to solve. I could be wrong. I think there's a high chance I'm right. Mm-mm. Actually, oo naman. Naboboring ka. Because women are naturally problem solvers. Iyaya ko naman sa Papa Jack magbakasyon eh. Sabi ko magbakasyon muna kami. Saan? Isip-isip ka nun. Kung saan pwede. Kayong dalawa? Oo. Kaso nga, hindi daw pwede kasi yung work niya daw, ganun. He's building his empire. Empire para sa pamilya niya kung tutuusin. Well, all of these are things that you knew and you were aware when you said yes to living in together 7 years ago. Hindi nga, Papa Jack eh. Ngayon ko lang yun na... Ngayon lang, hindi ko in-expect na ganun yung magiging setup, ganyan. Na siya bubuhay sa lahat ng pamilya niya. Well, Masaya nga ako na ganun yung gusto niya actually. Masaya talaga ako. Kung sasabihin ko sa kanya na wag niyang gawin yun, alam kong hindi niya yung gagawin pero hindi ko yung sinabi. Kasi mali naman sabihin yun eh. Pamilya niya yun. Yeah. Well, I think he is caught between trying to deliver to your expectations and being a good son or a brother to his family. Sinabi niya na din yun, naiipit siya. Hindi niya na nga din daw alam ang gagawin niya. Well, sabi ko sa kanya, unahin niya, priority niya yung pamilya niya. Kasi pamilya mo yan eh. Yeah, I agree with you. Hindi mo pwedeng pabayaan. You will be wrong if you do that. Okay, to wrap this up, let's identify the things that we can only accomplish tonight. Number one, we are not supposed to come up with a decision tonight. Opo. Of course, it will be a premature thing to do. But you have to promise me
that you are going to be honest to him. You owe this to him. Look, Trina, I'll be the first person to tell you. You don't owe it to anybody. Whatever your choice may be. Kung sinong gusto mong kasama sa buhay. If along the way you've changed your heart, that's on you. But then again, given the fact that you've been together for 7 years, you have to be honest sa kanya. If you want detachment from him, hindi tayo naghihiwalay, but I want to see what the world can offer to me nang wala ka sa equation. I promise you, I'm not going to date anybody. I will not even entertain another guy. I just want to see the Gusto world. niya yun, Papa Jack eh. Pumayag siya pero sige, kasal muna kami. And that will be the wrong reason to marry. Oo nga, Papa Jack eh. Exactly. Kumbaga gusto niya nga kasi para sigurado na daw. Mahal ka kasi niya. Pero Papa Jack, ang hirap nga kasi sabi ko nga, alangan mag-asawa tayo. Nagkasakit ako, nagkasakit ka, gusto mo humihingi tayo sa pamilya mo, pamilya ko. Well, I think yung pagpapakasal, ano yun eh, you have to do that for the right reason. Yung mga tao nga nagpakasal for the right reason, naghiwala. Yung mga tao pa kaya nagpakasal for the Huwag lang maghiwalay. Di ba? Nagigets ko. Maghiwalay. Well, that his proposal because he's desperate. Yun lang, mahal ka lang kasi niya. I hope you don't take that against him. No? Oo naman, Papa I Jack. hope his intention to marry you will not be met with a futile refusal because it will hurt him. Just a refusal, not a futile one. So that's number 2. You have to be honest sa kanya. Alright? Be honest with him. Tell him exactly. Hindi mo kailangan na approval from him. But tell him exactly how you feel. And again, maybe it would help him and it would help the two of you if you secure him. Na? Kasi kaya ka na niyaya kasi baka mawala ka sa kanya. Mahal ka nito, Trina. This guy loves you. I mean, it's very rare. And I'll tell you this, no? Pun intended. It's very rare that you meet a guy who will really make it so obvious that he is vulnerable around you. Bihira yan. But then again, that should not compel you into just mindlessly saying yes to him. Hindi naman din tama yun, no? No po. Again, this is your life, Trina. Wala kami magagawa dyan. Kahit kasabihin mo sa amin na gusto kong maging jawa, sultan. Eh, pakialam namin. Gusto mo yun. Di, totoo naman, di ba? I mean, totoo yun. Standard mo yan eh. Papa Jack, nakakatakot din naman magmahal ng mayaman. I don't know. We cannot teach you that. We cannot teach you that. You don't even have to explain yourself to anybody. Yun nga, Papa Jack, sinasabi ko kay mama eh. Pinipilit akong ipakasal ng di ko naman mahal kahit mayaman yan. Sabi ko nga kay mama eh, di nyo naman kilala kung sino yan. Paano kung nambubugbog pala yan? Well, Paano kung babaero pala yan? again, this is your choice. I will not meddle with how your mom and what your mom told you because I will be overreaching if I react to that. I will just be content by saying, this is your choice. Kasi tradisyon yan, ako makialam dyan. I will be wrong if I do that. Good luck sa iyong business ventures, ma'am.
Thank you po. I think you'll be a very rich woman someday. Amen to that. Yes. Oo. Kanya-kanya din kaligayahan eh. Kung kaligayahan mo magkaroon ng maraming savings sa bangko, who are we to say na mali ka? Good luck po, ano? Sana, Thank you po. province of China ka? Nakaka-addict kasi sa China, ang gaganda ng infrastructure eh. Mura pang bilihin. Uy, totoo yan! Alam mo, nagpunta na kami ni GK tsaka ni Klong Klong sa China. Tapos the last time nasa Shanghai naman kami with all the kids. Alam mo, 300 pesos, naglulungad ka na sa busog. Mura nga po. Oh my God! Totoo mga kaibigan na yung noodles, yung pwede kang lumangoy sa laki ng bowl. Di kagaya dito, Papa Jack. Huwag mo na ikumpara, hindi natin makukumpara. Ang layo! Hindi natin mahanap-hanap yung di ba? Mga kaibigan, hindi po ako, ang tawag nito, I love the Philippines, di ba? Above any other nation in the world. Oo naman. But since nakaka-travel ako, makukumpara mo talaga. Kaya naman sana ng Pilipinas yun lang talaga. Kaya naman talaga, di ba? Kung walang magnanakaw sa bansa natin. Kaya yan. Kaya talaga yan. Nalulungkot ako. Kaya yan. Alam mo, nasa Love Radio ko, I think 20 years back, nagpunta ako ng Vietnam kasi may seminar akong pinuntahan. I saw Vietnam 20 years ago, stage of Vietnam 20 years ago. It was merely rice fields. Oh my God, rice fields. Opo. In the past 3 years, I've been going back and forth to Vietnam. Oh my God, nahanan lang tayo, guys. Nasa kanila na yung pinakamahabang cable car sa Asia. Nasa pasarapan. Nasa pasarapan na sila. Tayo naghahanap pa rin tayo ng mali-malitang perang ninakaw sa atin. Di ba? Ibabawi sa pagtaas ng bilihin. Oo. Tax, grabe. We have been so left behind. Anyways, let's go back to your love story kasi masalimuot yung tayo naman ay audience lang, di ba? At tayo ay wala naman tayong magawa kung ano gagawin nila sa atin. So, sana lang talaga umunlad na tayo, no? Anyways, good luck to you, Trina. Thank you po. I want you to remember 2 things. Okay? Number 1, be kind to him. Whatever your decisions may be. Opo. Okay? Number 2, and this is more important. This is even more important than number 1. Number 2, Trina, I want you to always remember that this is your lifetime. I'm not saying this is your life. I'm telling you this is your lifetime. Okay? I want you not to waste years of your life figuring out what you want because you have put the interest of other people before your interest. Sa kaduluduluhan ng panahon, you are going to live a life that you designed how to live. Ikaw yan. Tama po. I wish you good luck, ma'am. One day, mangungutang ako sa'yo, ha? Sige po. Mataas kayo mag-interest. Pera. Mataas kayo mag-interest, ha? Hindi, walang gano'n. Utang kalimot lang meron. Mag-ingat po, ma'am, at maraming salamat. Thank you. This is very eye-opening tong kwentuhan natin. Good morning po. Salamat po. Good morning din po.